Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila'y hangal at ang 5'ay matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matatalino'y nagdala ng langis bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam ng dating ang lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit ng hating gabinay, may sumigaw. Narito na ang lalaking ikakasal. Salubungin ninyo. Agad nagbangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi magkasya ito sa ating lahat, tugon ng matatalino. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo. Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininid ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang 5 hangal na dalaga. Panginoon, papasukin po ninyo kami, sigaw nila. Ngunit tumugon siya, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Tuloy-tuloy po ang buhos ng ulan at ating pong isama sa ating panalangin ang kaligtasan, lalo tigit sa mga lugar na dinadaanan po ng kasalukuyang bagyo at ang paparating pa. At wini-welcome din natin ang unang araw ng buwan ng Setyembre. September na. Talagang marami ang nai-excite dahil September na. At maririnig na natin si Jose Marichan. Okay. Pero bago po ang mensahe ng Setyembre, no, na ibig sabihin papalapit na ang Pasko, atin po munang pagnilayan itong ating ebanghelyo ngayon kasi baka mamaya hindi na tayo umabot sa Pasko. Pero kung sakali ba, kasi nalampasan natin yung buwan ng Agosto, ibig sabihin natapos natin yan at ngayon maglalakbay tayo ulit sa panibagong buwan. Kung sakasakali, ngayon nga buwan ng Setyembre, kasi gumamit muli ng talinghaga si Jesus kung paano po tayo makakapasok sa langit. At kung ano ang magiging itsura, no? Kumbaga sabi nga, ito ay katulad na paano tayo makapasok sa kaharian ng Diyos, parang kasal ito. At ang kasal ay pinaghahandaan. Ang kaharian ng Diyos o ang pagpasok ay maitutulad sa kasal. At ang sinabi, mayroong 10 dalaga, yung 5 hangal, yung 5 matalino. Bakit hangal? Kasi nagdala ng ilawan, wala namang langis. Pero yung matatalino, nagdala na ng ilawan, may extra pang langis.
Yun ang matalino. May extra pang langis. So, ang pagpasok sa kaharian ng Diyos ay katulad ng paghahanda sa kasal. Pinaghahandaan. Sapat ba ang ating ipon? Pag sinabi pong yung langis, mayroon ba tayong sapat o may extra pa na kabutihan para magpatuloy ang ilaw na dala-dala natin? Ilaw ng kabutihan. At ang nagsisindi dyan ay ang atin pong mga mabubuting gawa. Baka sabihin natin, okay na po ito. Nagsisimba naman po ako eh. Kahit nga may bagyo, kahit nga may ulan, andito ako sa solidad. Okay na po ito. Sapat na ba yon? Mabait na ba tayo? Matalino na ba tayong maituturing? Halos kung pag tinatanong ko kayo, handa na ba kayo kung kukunin kayo ni Lord ngayon? Hindi pa po. Huwag muna po. Dahil sa kaibuturan natin, wala pa tayong nagagawang kabutihan. Minsan sasabihin, wala naman po akong ginagawang masama. Okay, pero wala ka rin ginagawang mabuti. So anong naiipon mo? Anong naiipon natin na sapat para kung sakaling dumating ang Panginoon, handa talaga tayo at papapasukin tayo sa langit. Tandaan nyo, hindi lahat ng nagsisimba nakakapasok ng langit. Baka marami nasa impyerno, dati nakabelo rin. Kasi nakontento lang sa, okay, kaupo lang, okay. Pero may panahon pa, may pagkakataon pa. Kaya pinaghahandaan. Kung ilalagyan ba, no? Kasi nga talinghaga, sapat ba yung ilaw o yung langis na dala-dala mo para manatili yung ilaw, no? Doon sa ilawan na dala-dala mo para makita mo ang daan, makita mo ang Diyos. Kamusta ba yung mga pag-aasawa ninyo? Ba, maligaya, yung iba sinusumpa. Pero sa ganito lang, di ba? Sa inyo bang pag-aasawa, maligaya kayo? Maligaya yung asawa ninyo? O ikaw lang ang maligaya? Kaya nga panawagan sa atin, di ba, no? Ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Tesalonica, sabi niya dito, manatili tayo na magpakabanal at lumayo sa kahalayan. Sabihin niyo nga po, kahalayan. Saan hindi tayo komportable kapag pinag-uusapan ng kahalayan at ginagawa lang nating normal ang mga gawang o gawaing kahalayan. Pero mga taong simbahan yan, pero namumuhay tayo sa kahalayan. Kaya nga marami, sabi niya dito, kung mag-aasawa kayo, hindi dahil sa pita ng laman, hindi dahil sa kahalayan. O mag-aasawa ay dahil sa pag-ibig. At ang pag-ibig ay mabuti. Mabuting gawain. Kaya lang, minsan ginajustify natin yung kahalayan na ginagawa natin. Wala naman po akong tinatapakang iba. Wala naman po akong inaagrabyadong iba. Nagmamahala naman po kami. Kaya okay lang yung kahalayan na ginagawa. Baka abutan tayo ng oras o ng araw na hindi na nga, walang nakakaalam. Di ba? Ang sabi, walang nakakaalam
ni ng oras o ng araw, basta't maging handa kayo. Dumating man ngayon o hindi, handa tayo. Buti pa ang bagyo, nararamdaman natin parating na. Ang problema, minsan, alam mong parating na, hindi ka pa naghahanda. Kaya laging nasa huli ang pagsisisi. Magsisi man, huli na. Kaya araw-araw, tayo po ay pinapaalalahanan ni Jesus sa ating po mga naririnig na salita sa bawat misa na pagtuunan natin ng pansin. Simulan natin kung sakaling wala pa tayong mga kabutihang nagagawa, pag-isipan na natin ito na mabuti kung paano tayo makakapag-invest ng mga langis para ang ating ilawan ay hindi mamatay. At makita natin ng mukhaan ang Diyos sa araw na ating pong kasal. Amen?